Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 36, day 5. Tama, day 5. Amen. So, magbabasa na tayo. So, Colossians 2:9. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Amen. So, sa Kanya ay nananahan ang kapuspusan ng pagkaulo ng Diyos. So, ang buong pagkaulo ng Diyos ay tumutukoy sa tres unong Diyos. At pag sinabi natin ang fullness o ang kapuspusan ng pagkaulo ng tres unong Diyos ay nananahan sa Kanya, ang ibig sabihin, yung sa Kanya rito ay si Kristo. Si Kristo. At yung fullness, umaapaw, nahahayag. Siya ang kahayagan. At pagsasakatawan ng kapuspusan ng pinakaulong Diyos. So gusto mong hanapin ang Ama, Anak at Espiritu, ito ay masusumpungan mo kay Kristo bilang pagsasakatawan ng kapuspusan ng tres unong Diyos. Amen. Kaya sa tres unong Diyos, Ama, Anak at Espiritu, ang anak ang kapuspusan. Amen. Hindi lang yan, hindi lang tres unong Diyos. Sapagkat nakumpleto niya ang proseso, pwede ko sabihin, pati yung mga prosesong dinaanan niya, na isakatawan din sa Kanya. Hindi lang yan, sapagkat siya ay nagkatawang tao, meron siyang humanity. At ang humanity ay naging bahagi na rin ng tres unong Diyos. Naku, napakayaman. Kaya kung ikaw ay nakikristo, ikaw ay nasa kapuspusan ng pagkaulo ng Diyos. Amen. So, minsan, mahirap ilarawan ito kasi kulang tayo ng terminology para ilarawan yung mga ganitong bagay. Crucial na mga bagay na ito, napakalalim, napakayaman. 1 John 3:24. For he who keeps his commandments abides in him, and he in him, and in this we know that he abides in us, by the Spirit whom he gave to us. So, ang yaman din ng verse na ito. So, ano ba sinasabi rito? Ang isa na merong commandments ang ginamit dito. Mga kautusan ay nananahan sa Kanya. At siya ay nasa Kanya. So nananahan sa Kanya at siya ay nasa Kanya. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na siya ay nananahan sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu na binigay niya sa atin. So nakita niyo ba? So pag tinuduktong-duktong mo yan, malilikha mo yung pagsasalarawan ng salitang ito. Halimbawa, keeps His commandments. Kasi ito ay New Testament. Kaya yung commandments dito, hindi tumutukoy sa Old Commandments, kundi ito ay ang salita, ang buhay na salita. Sabagat ang salita ng Panginoon ay siya mismo, kaya itong salitang ito, pwedeng manahan sa atin. Kaya pwede nating i-keep, at kung ito ay nananahan sa atin, nasa atin, tayo ay nasa Kanya rin. Kasi hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salita at ang Panginoon. Kaya ang Panginoon ay ang salita, at kung ang salitang ito ay nasa atin, siya ay nasa atin din. Di ba? Linaw. At siya ay nasa Kanya.
No? So yung una, sinasabi niya, tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin. Kung ang salita niya, okay, ang salita niya ay iniingatan natin. Ibig sabihin, nasa atin ang kanyang salita. Nakatuon tayo sa salita niya. At dahil dyan, nadadala tayo sa isang sitwasyon na tayo ay nasa kanya dahil nasa atin salita niya at siya ay nasa atin. Okay. At hindi lang yan, sabi niya, sa pamamagitan nito, nalalaman natin, okay, na siya ay nananahan sa atin. No, nalalaman natin. Paano naman? Sa pamamagitan naman ng Espiritu na binigay niya sa atin. Amen. So, binanggit yung salita, no, sa pamamagitan niyan, siya ay nananahan sa atin, tayo ay nasa Kanya. No, at sa karagdagan, or moreover, sinasabi rito, mula dito nalalaman natin, okay, na siya ay nananahan sa atin. Ito naman ay sa pamamagitan ng Espiritu na binigay niya sa atin. No, kaya yung salita, okay, dinala tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. No, yung Espiritu, dinala rin tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. So, pwede natin sabihin yung salita at ang Panginoon ay iisa. No, at yung salita at yung Espiritu, iisa din. At ang kanilang function ay ang dalin ang Panginoon sa atin at dalin tayo sa Panginoon. So, magbabasa na ako. Let us now go on to consider the last part of 1 John 5:20. This is the true God and eternal life. This refers to the God who has come through incarnation and has given us ability to know Him as the genuine God and be one with Him organically in His Son, Jesus Christ. So, mahaba itong sentence na ito. No, so ito ay sinasabi niya na yung yung sa last part ng 1 John 5:20, sabi rito, ito ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Ito, sabi niya, ito. So, ito ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. At sinabi niya, itong Diyos na ito, so binanggit dito, totoong Diyos at buhay na walang hanggan. So, yung totoong Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Okay. At tapos sinabi niya, ito ay tumutukoy sa Diyos na dumating sa atin sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao. So, ito ay Diyos na dumating sa atin sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao. Anong Diyos ito? Ito yung totoong Diyos at buhay na walang hanggan. No? Kaya yung totoong Diyos at buhay na walang hanggan, paano siya dumating sa atin? Sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao. No? At higit pa rito, binigyan niya tayo ng abilidad na makilala siya bilang totoong Diyos. So, nakita niyo yung dugtong-dugtong nila dito. So, ibig sabihin, una, pinapakilala sa atin, okay, na siya ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Tapos siya ay tumutukoy doon sa Diyos na nagkatawang tao. Tapos itong Diyos na nagkatawang tao ang nagbigay sa atin ng abilidad na makilala siya. Okay, so ano pa? At makaisa siya, makilala siya at makaisa siya. Makaisa siya organically at ito ay nangyayari sa anak na si Jesucristo. So yung anak na si Jesucristo, siya yung instrumento siya. No? Na kung saan tayo ay naidala, okay, sa pakikipag-isa organically dito sa totoong Diyos na ito, na tinutukoy dito, yung tunay na Diyos. Okay, so tuloy pa natin. Okay. Okay, sabi niya, puro this dito, this genuine and real God is eternal life to us, that we may partake of Him as everything for our regenerated being. So, another this. Sabi niya, ito, sabi niya. So, at ito, ang tunay at
Ito ang totoo at tunay na Diyos, no, na siyang buhay na walang hanggan, dinala tungo sa atin. No, so sa labas natin, pwede natin sabihin, siya yung totoong Diyos. Okay, siya yung Hesus Kristo, ang anak ng Diyos. Pero nung nadala sa atin, siya ay buhay na walang hanggan sa loob natin. At siya ay buhay na walang hanggan, no, na kung saan pwede tayong makibahagi sa Kanya. No, ang prinsipyo ng pakikibahagi ay ang pagtatamo sa Diyos. Una-una, kaisa mo yung Diyos. No? At sapagkat buhay na walang hanggan siya, pwede kang makibahagi sa Kanya. No? Ibig sabihin, siya mismo nagiging bahagi natin, natatamo natin siya. Hindi mo man matamo siya ng buong malaking sukat, pero kasi yung salitang nakikibahagi, ano siya, parang konti-konti lang, nakikibahagi, konti-konti. So yan yung prinsipyo ng buhay. Amen. 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 Okay, Amen. We need to pay special attention to the word this. In 5:20, John does not say he is. He says this is. So yung pronoun na ginamit ay this is. Madalas kasi yung salitang this is, ito. Sa Tagalog, ito. Parang singular siya, ito. Okay. Now, halimbawa, itong marker, itong marker. Ganyan. So dito ginamit niya yung salitang ito. No? Na sa Griego, tama siya. No? At itong salitang ito ay tumutukoy sa totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi niya, ito na totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Ito. Amen. By this we see that the true God and eternal life are one. No? Are one. So isa lang sila. Doctrinally, the true one and His Son, Jesus Christ, may be considered two. But when we are in the true one and in Jesus Christ experientially, they are one. For this reason, John uses this to refer both to the true one and to this Son, Jesus Christ. So, yung salitang this pala ay tumutukoy sa ating, may kinalaman sa ating karanasan dito sa dalawang ito. Sapagat doctrinally, parang ang dalawa. Sabi niya, the true one and His Son, Jesus Christ. Ilan? Dalawa. True one, and His Son, Jesus Christ. Dalawa siya. Pero nung binanggit siya ni John, this, sabi niya. Ibig sabihin, naging isa yung dalawa. This. Okay. At ginamit niya itong salitang this upang tukuyin na iisa lang sila. No? At ito ay tumutugma sa ating karanasan. O sa karanasan mo ba, hinihiwalay mo sila? Ngayon, ang nararanasan ko, itong true one, dito muna ako. Mamaya ka na, Jesus Christ. Hindi, iisa lang yan pag pumasok tayo sa karanasan. No? Kaya ginamit ni John yung salitang this. Okay. True one and the Son, Jesus Christ. Iisa lang sila upang tukuyin ang ating karanasan. Amen. So today's reading. Doctrinally, the true one and His Son, Jesus Christ, may be considered two. Okay, nabasa ko na to. So to be in the true one is to be in His Son, Jesus Christ. This means that in our experience of being in them, dalawa, they are one. Yung them naging one. Sapagkat ginamit yung salitang this, ito. Amen. So alam niyo kasi yung MR natin, kung minsan mga ganito, merong mga elaboration. Ini-elaborate, okay? At hinihimay-himay. At ina-expound. Yun. Meron tayong mga salita na kailangan i-expound natin. At madalas itong mga expounding of the words ay mga,
Antibiotics. Antibiotics. Ibig sabihin, ito ay mga panlaban sa kalituhan. Sa mga panlaban siya sa kalituhan. Amen. Moreover, when we are in the true one and in Jesus Christ, there are true God and also our eternal life. Amen. So itong sinasabi sa atin na true one and Jesus Christ ay ang totoong Diyos natin at buhay na walang hanggan. First John speaks of the true one and His Son Jesus Christ, and then he speaks of the true God. Here, there may be some distinction between the true one and the true God. When we are in the true one and in His Son Jesus Christ, the true one is called the true God. So may distinction din siya, may pagkakaiba rin siya. Kung saan sinasabi sa atin na kung tayo ay nandito sa totoong isa, tayo ay nasa totoong Diyos. And His Son Jesus Christ is called eternal life. This means that first, we are in the true one and His Son Jesus Christ. But when we are in them, they become the true God and eternal life. So yung Son Jesus Christ, okay, kapag nandun tayo, ang meron tayo ay ang buhay na walang hanggan. Yung isa naman ay ang tunay na Diyos. So anong tinan mo natin? Ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. We need a clear understanding of what this in 1 John 5:20 refers to. Inulit na naman yung this. So yun daw, this sa 1 John 5:20 ay tumutukoy dito. The word this refers to the very God who has become experientially to us through our being in Him. So first, okay, malito sabi niya, yung word na this, una, yung ito, tumutukoy sa pinaka-Diyos, okay, na naranasan natin sa pamamagitan ng pagiging nasa Kanya. No longer we are outside of this God, rather we are in this God, and we are in the true one, the Son, Jesus Christ. Amen. So ito yung aspekto ng position natin. So yung in this dito, we are in the true one, okay, we are in the Son, Jesus Christ. So nandun tayo sa loob niya. So yun yung isa sa pinaka-meaning ng this one. So this one, ano ibig sabihin? Nandun ka sa Kanya. Siya yung true one. Siya yung Son, Jesus Christ. Andun ka sa Kanya. Nandun tayo, nakapaloob tayo sa Kanya. Yun ay posisyon natin. Nandun tayo sa tunay na isa at sa anak na si Yesu Cristo. Ito pa. Because we are in them. God and Jesus Christ are no longer objective to us and in our experience. They are no longer two. When we are in them, they become one to us. Therefore, John says that this is the true God and this is eternal life. Who is this? This is the very God and the very Jesus Christ in whom we are. Amen. So matindi yung mga yung mga madidiin na sinasabi rito. So sinasabi niya. Sabi niya, kung tayo ay nasa kanila, okay, sila ay nasa atin. At sinasabi niya, itong ito ay tumutukoy sa totoong Diyos at buhay na walang hanggan. At sino ito? Ito ay ang mismong Diyos at mismong si Jesu Cristo kung saan nandoon tayo. So we may also say that this includes the condition of our being in God and Jesus Christ. Hence, the true God and eternal life includes our being in the true God, in the true one, and His Son, Jesus Christ. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Pwede na lang natin sabihin, yung salitang ito ay nagpapahiwatig na tayo ay nasa loob ng totoong ito. At tayo ay nasa loob ng anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesu Cristo. At ito ang
totoong Diyos. No? At tunay na Diyos. Nasaan tayo? Nasa loob nila. Kaya yung in this, nandun tayo. Kaisa nila organically. Amen. So, madiin na sinasabi yan. Amen. Okay, so, basahin ulit natin. Amen. Now, in our experience, this true one becomes the true God. So, the true one becomes the true God. Ang totoong isa ay naging ang totoong Diyos. Ang totoong isa ay ang totoong Diyos. Amen. And Jesus Christ becomes eternal life. Yung totoong isa naging totoong Diyos at si Yesu Kristo ay naging buhay na walang hanggan. So ito yung application na. Where are we now? We are in the true God and in eternal life. Dahil dito, saan tayo nandun? Tayo ay nandun sa totoong Diyos at nandun tayo sa buhay na walang hanggan. Okay. The word this includes this fact as our being in the true God and eternal life. Hallelujah. This is the true God and eternal life. And we are in this God and in this life. Amen. We know that we are in the true God and in eternal life because we are in the true one and in Christ Jesus. So ang dali naman siya intindihin, medyo nagpapaikot lang siya. Sabi niya, sapagkat tayo ay nando sa totoong isa at nando tayo kay Kristo, sa anak na si Yesu Kristo, kaya ang ibig sabihin nito, tayo ay nasa totoong Diyos at nasa buhay na walang hanggan. So yung true tumutukoy sa tunay na Diyos. Yung Hesus Kristo tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay nasa totoong Diyos at kapag tayo ay nasa totoong isa na kay Hesus Kristo, tayo ay nasa tunay na Diyos at nasa buhay na walang hanggan. Nandyan na tayo. Amen. So, verse 20 says that the Son of God has come and has given us an understanding so that we may know the true one. And we are in the true one, which means that we are in His Son, Jesus Christ. When we are in the true one and Jesus Christ, this including the fact that we are in them, is the true God. Amen. So, malinaw na ba kayo? Kasi sabi rito, okay, ang anak ng Diyos kasi, ang anak ng Diyos ay dumating sa atin. Okay, so dahan-dahan natin. Dumating ang anak ng Diyos sa atin. Para ano? Bigyan tayo ng pangunawa, maintindihan natin. Okay, at ito ay para malaman natin, malaman natin na tayo ay nandun sa isang Diyos, sa tunay na Diyos. Okay, siya yung tunay na isa. Okay, at nandun tayo sa tunay na isa, okay, ang tunay na isa na walang iba kundi ang tunay na Diyos. Which means that we are in His Son. At nangangahulugan din ito na tayo ay nasa Kanyang anak, si Hesus Kristo. So ito naman yung conclusion niya lagi. When we are in the true one and Jesus Christ, this, including the fact that we are in them, okay, is the true God. Amen. So hindi ko natatagalugin yan. Malinaw na yan sa English. Ito, if we are not in God, kung sakali namang wala tayo sa Diyos, sabi niya, we cannot say from experience that to us He is true. Wala ka sa Diyos eh. Kung ikaw ay wala sa Diyos, hindi mo masasabi na siya ay totoo kasi wala ka sa Kanya. Pero kung totoo siya. No? Kaya mo lang hindi masasabi na siya ay totoo kasi wala ka sa Kanya. No? So yung expression na siya ay totoong isa, nakapasok doon yung isang posisyon na nandoon ka sa Kanya. Kaya siya ay naging totoong isa.
So, paano ba paliliwanag yan? Oo. Kasi kung hindi ka nakapasok sa Diyos, walang totoo sa iyo. Walang totoo. Kasi wala ka namang kinalalagyan eh. No? Pwedeng totoo siya sa labas mo, pero parang hindi siya totoo kasi hindi ka naman naidala sa Kanya. So, yun yung ibig sabihin nito. Okay, so pag tinanong ka, totoo ba ang Diyos? Hindi ko alam kung totoo siya o hindi eh. Pero kung nandun ka sa Kanya, totoo ba ang Diyos? Totoong totoo. Andito nga ako sa Kanya eh. Solidong solido to eh. Nararanasan ko siya, nahihipo ko siya, nakikita ko siya. No, nadadama ko ang Kanyang pagpapahid, nadadama ko ang maraming bagay sa Kanya. Totoo siya. Kasi nandun ka sa Kanya. So yun yung sinasabi rito. No, kaya siya naging totoo kasi nandun tayo sa Kanya. Amen. O ito, of course, He would still be true in Himself. Amen. But we could not testify that in us He is true. Amen. So ang Diyos, hindi naman siya nagbabago. No, maski nandun siya sa labas natin, totoo pa rin siya. Totoo pa rin siya. Subalit, hindi tayo makakapagpatotoo na totoo siya kasi nandun siya sa labas natin. Ano ipapatotoo mo? Sabi ba, ay totoong Diyos. No? Paano mo nalaman? Wala ka naman sa Kanya. Diba? So, hindi yun magbubunga ng pagiging totoo siya sa atin. Kasi wala tayo sa Kanya. So, tama naman ito. Amen. But since we are in the true one, but since we are in the true one, to us, He is the true God. At sapagkat nandun tayo sa isang totoong Diyos, sa atin, siya ay totoong Diyos. Andun tayo sa Kanya eh. So, totoo man siya o hindi, sa ating karanasan, no, depende ito kung ikaw ay nasa Kanya o kung ikaw ay wala sa Kanya. Kung ikaw ay nasa Kanya, sasabihin mo, totoong Diyos siya. No, sapagkat malinaw ang aking mga karanasan na siya ay totoong Diyos. Kung wala ka sa Kanya, hindi mo pwedeng sabihin na totoo siya. Kasi wala ka sa Kanya. Amen. Amen. But since we are in the true God, to us, He is the true God. Furthermore, Christ is eternal life to us. If we were not in Him, Christ would still be eternal life in Himself, but He would not be eternal life to us. Ganon, yung isang lugar naman, eternal life. Okay? Para maging eternal life siya sa atin, dapat nasa atin siya. Bakit kung wala siya sa loob natin, wala tayo sa Kanya, siya ay hindi buhay na walang hanggan sa atin. Paano mo magiging buhay ang isang bagay na wala ka naman o wala sa iyo? So, ang Diyos sa labas natin ay buhay. Eternal life siya. Lord, pwede mo sabihin, Lord, you are the eternal life. Kaya lang, kung wala siya sa iyo, hindi siya buhay na walang hanggan sa iyo. Kasi wala siya sa iyo. So, yun yung pagkakaiba. Iba yung nasa loob natin, iba yung nasa labas lang natin. Pero purihin ang Panginoon, asan siya? Nasa loob natin. We are in Him. Kaya paulit-ulit na sinasabi, we are in Him. In the true one, in the true God, in the Son, Jesus Christ, in the eternal life. Amen. So last na ako, sabi niya rito. But since we are in the true one, to us He is the true God. Furthermore, Christ is eternal life to us. If we are not in Him, Christ would still be the eternal life in Himself, but He would not be eternal life to us because we are now in Him. To us, Jesus Christ is eternal life. Amen. So, dito sa lesson na to, ano ba yung pinaka-aral dito na pinaka-ulit-ulit? So, sinasabi rito na in this, na unang-una, si Yesu Cristo, siya yung eternal life. At yung totoong isa, ito yung totoong Diyos. At patuloy na binabanggit sa atin
tayo ay nasa loob niya. No? At tayo ay nasa kay Kristo Jesus at nandoon din sa totoong isa. Sapagat yan ay iisa lang. No? At tayo rin ay kay Kristo Jesus at tayo rin ay nasa buhay na walang hanggan. Iisa din yan. Amen. At sa pamamagitan ng ating pagiging nasa Kanya at siya ay nasa atin, nagkaroon ng organic union. Nagkaroon ng organic union at tayo ay merong Diyos sa loob natin at may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen.